Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Hindi pa rin matanggap-tanggap ng kampo ng mga Duterte ang pagka-reject ng interim release na hinihingi ng kampo ng mga Duterte para kay FPRRD na kasalukuyang nasa ICC detention facility pa rin sa the Netherlands. VP Sara Duterte hindi kinaya ang dagok na dumarating sa kanila at kusang bumaba na sa kinauupuan. Isa si VP Sara sa mga dahilan di umano ng ICC upang i-deny ang pag-grant ng interim release sa kanyang ama. Matatanda ang bago pa man ni-reject ang interim release ay kaliwat kanan ang pagdadaldal ni VP Sara at panay itong nagta-travel sa iba't ibang bansa na meron na umanong bansa ang pumayag upang kupkupin si FPRRD kung payagan ng ICC na ma-release ito. Saad pa ng Vice Presidente ay maaari umanong makakabalik sa Davao City ang kanyang ama dahil nagpetisyon ang abogado ni FPRRD na si Attorney Kaufman na unfit for trial si FPRRD dahil sa kanyang health condition. Kung kaya ay nabigyan ng dahilan ng ICC na huwag i-grant ang pag-interim release kay FPRRD. Pati si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ay napahiya din sa dati nitong sinabi na 100% siyang sigurado na maaaring mag-grant ang pag-release kay FPRRD. Kung kaya ay isa si VP Sara Duterte sa malaking dahilan ng pagkasira ng plano ng abogado nila na si Attorney Kaufman na payagang ipa-house arrest muna si FPRRD dahil sa kanyang physical condition. Sa kaugnay na balita ay hindi inaprobahan ng Kamara ang hinihinging national budget ng OVP sa national budget ng 2026 dahil sa hindi nito ma-justify ang maaaring paglalaanan ng kanyang budget na pinopropose. Sa katunayan ay dinedma nito ang pagdalo sa budget hearing ng Kamara dahilan upang mapikon ang mga kongresista lalo na si Representative Laila de Lima ng ML Party List. Tinawag niyang spoiled brat at pambabastos ang paulit-ulit na pagliban ni VP Sara sa pagdinig sa Kongreso kung kaya ay nararapat umanong bawasan ang budget na hinihingi ni VP Sara. Samantala ay mukhang mapapanagot na si VP Sara at iba pang mga senador sa Duterte Bloc na sina Senator Bongo, Estrada, Villanueva at iba pa kaugnay sa pagkasangkot nila sa 30% kickback ng mga flood control anomalies at ang muling pagbubukas na investigasyon ng ombudsman sa pangunguna ng bagong ombudsman na si Boying Remulla sa misuse ng confidential funds ng Vice Presidente na hindi natuloy ang impeachment sa 19th Congress dahil sa pag-declare ng Supreme Court na unconstitutional at kalaunan ay inarchive ng Senado via majority votes. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, bakit na-reject? Ako sa tingin ko nag-backfire yung tika ni Kaufman. Nakakontribute pa yung mga kapalpakan ni Sara. Ano to? Yan yung mga dahilan. Yung tika mismo ni Kaufman, ay, hindi maganda eh. At yung mga kapalpakan ni Sara, nakadagdag pa. Yun. Pag pinagsama mo yun, yung mga tika ni Kaufman na mali, dagdagan pa ng mga kapalpakan ni Sara ng pamilya Duterte, ayan, na-reject ang interim release. Unang-una, ang pinoproject kasi ni Kaufman sa ICC pre-trial chamber, gusto niyang kumbinsihin ang ICC pre-trial chamber na ganito. I-grant nyo ang interim release ni Rodrigo Roa Duterte. Kasi unang-una, matanda na yan. Maawa naman kayo. Ganon Ganon yung ganon yung presentation ni Kaufman. Maawa naman kayo. 80 years old na yan. Sakitin na. Hindi niya na nga maalala. Kabunyog Serviliano de Leso, salamat sa pag-send ng donation. Ano to? Ang sinasabi ni Kaufman sa ICC pre-trial chamber, nakakaawa naman. Hindi niya na nga maalala yung mga importanteng nangyari sa buhay niya. Kahit yung mga pamilya niya, hindi niya na maalala. Unfit for trial na siya. At saka, wala naman na siyang magagawa. Pag na-release ninyo siya, wala naman na siyang kapangyarihan, wala na siyang impluensya, wala na. Parang ang nangyari, pinipersecute nga siya doon sa bansa niya eh. Kasi ang nakaupo ngayong presidente, kalaban niya. Kaya pamumulitika lang yung mga nangyayaring ito. Yun. Sa katunayan, kung marirelease siya, ang gusto niya lang naman, matahimik na ang buhay.
Ang gusto niya, makabalik lang sa Davao. Doon na lang siya, kung mamamatay man siya, doon na. Yun din ang paulit-ulit na sinasabi nila Sara Duterte, na ang gusto ng kanilang ama makabalik sa Davao. Sila Bato de la Rosa, ganun din. Sila Bongo, ganun din. O ngayon, bakit ko sinasabing itong pika na ito ni Kaufman at kapalpakan ni Sara, ito ang mga naging dahilan, nag-backfire. Unang-una, yung sinasabi ni Kaufman na nakakaawa si Duterte, nakita na siyempre ng mga huwes ng ICC, yung mga ebidensya, nakita na nila yung mga video, yung yabang ni Duterte, yung hambog niya, hindi naman si Duterte yung tipong mabait na tao na naging presidente na napakabait niya, na kung may mga nangyari mang pagpatay sa war on drugs niya, hindi niya na nakontrol yun. Hindi ganun eh. Hindi ganun. Magkaiba yung pinoproject ni Kaufman na imahe ni Duterte na nakakaawa, matanda na, wala nang magagawa. Hindi ganun si Duterte. Mayroon ng mga ebidensyang nakarating sa ICC. Siyempre nakita na nila yung mga yabang, yung mga pinagsasabi ni Duterte, yung mga salita niya, yung mga pagmumura niya, na talagang ino-order niya yung pagpatay. Sa katunayan, yung pagkaka-aresto sa kanya at pagkakadala sa ICC, extraordinary. Hindi ano yun. Naisahan lang si Duterte. Akala niya hindi siya talaga ito-turn over sa ICC. Akala niya pagdating niya galing Hong Kong, makakauwi pa siya sa Davao. Pagdating niya sa Davao, mahihirapan siyang arestuhin. Ay hindi ganoon eh. Hindi ganoon. Kumbaga kung matalino si Duterte, ay naisahan siya. Mas matalino yung naging plano nila Marcos, nila Rimulya, nila Torre. Kung hindi ganun ang ginawa nila Marcos, nila Rimulya at saka nila Torre, hindi yan maituturn over sa ICC. Sa totoo lang. O ngayon, wala namang nagawa na si Duterte. Alam niya na, nung nandun siya sa NAIA, tapos na. Lahat ginagawa na nila. Una, binabluff na nila si Torre na illegal tong ginagawa mo, makakasuhan ka sa ganito. Hindi naman natakot si Torre. Tapos nakaredy na yung sasakyan. Nakaredy na yung eroplano. Kaya ang nangyari, naisahan si Duterte. Wala. Nung bandang uli, nakita ni Duterte, determinado yung si Torre na arestuhin siya. Magkakagulo kapag lumaban siya. Pag nag-resist siya, mas magkakagulo. So, ang ginawa ni Duterte, sumama na. Ngayon, pagdating nila sa Netherlands, nakakulong na, pilit pinaproject ni Kaufman, nakawawa si Duterte. Unang-una, mabait si Duterte. Ang ginawa niya para sa bayan ay para lang naman talaga sa bayan. Kung pinagsasaferan niya man ito ngayon, yun ay dahil ginawa niya ang para sa bayan. Yun ang mga gustong mangyari ni Kaufman na ipakita sa ICC. Wala naman na siyang impluwensya, wala na siyang kapangyarihan, hindi naman siya tatakas. Kung ayaw siyang pauwiin sa Pilipinas, di kahit naman lang doon sa the Netherlands o sa ang bansa na tatanggap sa kanya. Kumbaga, ang ginagawa ni Kaufman, gusto niyang i-project si Duterte na wala nang kakayahan, matanda na, sakitin na, maawa naman na ang ICC, palayain na siya. Kung hindi man siya pabalikin sa Pilipinas, kahit house arrest doon sa the Netherlands, willing naman na yata ang the Netherlands tumanggap. Yun yung nila. Yun yung nakikita nila. Ang problema doon ganito. Una, sabi ng ICC, ang sabi nyo, kapag nakalaya siya, gusto niya bumalik ng Davao. Yun. Sinong nagsasabi nun? Ay, di ba si Kaufman sinasabi niya yon. Si Sara Duterte sinasabi niya yon. Sila Bato, sila Bongo sinasabi nila yon. Ang mga supporters niya, ulit-ulit sa ganun. Na ang gusto lang na mangyari ni Duterte, ni Tatay Digong nila, basta makalaya, gusto niya makabalik ng Davao. So sabi ng ICC, pag pinalaya yan si Duterte, halimbawa sa bansa na tatanggap sa kanya, katulad halimbawa ng the Netherlands, hindi malayo natatakas yan.
gagawin niyan ang lahat para makabalik ng Pilipinas. Ano ang patunay? Sinabi ng kanyang anak na Vice President na itatakas nila ito kung kinakailangan. Si Sara kasi openly, publicly nagsabi na itatakas nila ang kanilang ama kung kinakailangan. Di sabi ng ICC, Vice President yan. Makapangyarihan yan. Once na ma-release yan galing sa kulungan ng ICC, halimbawa house arrest, posible yang gumawa ng paraan na makatakas, makapunta ng Davao. Pag nakapunta yan ng Davao, mahihirapan na yan na ibalik sa ICC. Yan yung ano. So, kaninong sala yon? Kila Sara. At yun din yung sinasabi kasi ni Kaufman na ang gusto lang naman ng kanyang kliyente manahimik ng buhay. Kumbaga, ayaw niya nang makialam sa politika, wala na siyang impluensya, tahimik na buhay. Yung kanyang remaining days ay dun sa Davao. Ngayon, kung kung may hearing naman daw, babalik siya. Ang problema, hindi naniwala ang ICC na babalik pa si Duterte sa ICC kung may hearing. Bakit? Unang-una, minumura niya ang ICC noon. Pangalawa, hindi naman talaga niya rini-recognize ang ICC. Pangatlo, kahit yung pagkaka-aresto sa kanya at pag-turnover, mahirap na proseso ang pinagdaanan. Kung hindi matibay sila Rimulya, kung hindi matibay ang determinasyon nila Tory, hindi naman maituturnover yan sa ICC. Kaya, once na mabigyan ng pagkakataon si Duterte na makabalik sa, i-release mo halimbawa sa the Netherlands, kasi yun ang tatanggap, house arrest, magagawa nila ng paraan na maitakas ito pabalik ng Pilipinas. Pag naibalik ng Pilipinas, pupunta ng Davao, mahihirapan na. Hindi na yan makakabalik sa ICC. Kaya yung pagiging flight risk niya, napakalinaw niyan. Pangalawang issue, may impluensya pa ba si Duterte? Ang sabi ni Kaufman, wala nang impluensya, wala nang kapangyarihan, hindi niya na kayang pakialaman ang proseso. Pangatlo, yung mga biktima at saka yung mga testigo ng biktima, hindi niya naman na yan mahaharas. Wala na siyang kapangyarihan. Hindi rin naniwala ang ang ICC. Bakit? Unang-una, yung mga senador nga, nagpaspa ng resolusyon, suporta sa house arrest ni Duterte. Ibig sabihin, matibay pa ang kanyang impluensya. Nanalo pa nga ang kanyang pamilya. Sila pa nga ang may hawak ng politika ng Davao. Tapos Vice President pa ang anak niya. Paano nasasabing wala nang impluensya? Di ba? Kaya sabi ng ICC, yung mga nangyayari ay patunay na hindi mo pwedeng sabihin na ang Duterte ay wala ng kapangyarihan at wala ng impluensya. Ay makikita natin yan. Yung impeachment ni Sara na dismiss ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, yung invalid, unconstitutional yun. Magagawa ba yun kung wala ng impluensya ang Duterte? Yung mga senador kaya yung sa Senado nga, yung resolution for house arrest ni Duterte, hindi nakatulong. Mas nakasama pa. Tama si Virgie Badyola. Sila ang nagpahama kay Digong. Paano mo kukumbinsihin ang pre-trial chamber na wala ng impluensya kay Duterte? Gayong yung impeachment kay Sara na basura. Gayong yung resolution kay Duterte ng house arrest, nakalusot sa Senado. Pagkatapos, nanalo sila sa eleksyon sa Davao. Saan ba nangyari yung mga krimen? Yung first count ng mga krimen na nakasampa sa ICC nangyari sa Davao. Hindi na ba mangyayari yung mga krimen na yun? Wala na bang impluensya ang mga Duterte sa Davao? Ay sila nga ang may hawak ng politika dun eh. Kaya ang sabi ng ICC, hindi totoo na wala ng impluensya. Napakalawak pa ng impluensya ng ng akusadong ito. Kaya hindi ito pwedeng pagbigyan ng interim release. So yun. So, magkakabangga eh. Yung contradictory, nagko-contradict, nagbabanggaan, yung mga sinasabi ni Kaufman doon sa ICC kaysa doon sa mga aktual na nangyayari. One, sinasabi ni Kaufman na
hindi naman flight risk si Duterte. Paano mo masasabing hindi flight risk? Nagsabi yung kanyang anak. Pag nakalaya ang kanyang anak, ay ang kanyang ama, gusto nitong makabalik ng Davao. O di, doon pa lang, ano ka na, bangga na. Sasabihin mong hindi flight risk, tapos sinasabi ng anak na Vice President na ang gusto ng kanyang ama makabalik sa Davao. Oo, ibig sabihin, ang gusto talaga nila makabalik sa Davao. Yun. Kahit pa i-release mo siya sa the Netherlands, house arrest, posible siyang gumawa ng paraan na makabalik sa Pilipinas. At kaya niya yun. Kaya nila yun. Pangalawa, sasabihin mo, wala nang impluensya si Duterte, wala nang kapangyarihan. Hindi niya na mapapakialaman ang proceedings. Yung mga testigo at mga biktima, hindi niya mahaharas, hindi niya matatakot. Paano mo masasabing walang impluensya? Yung impeachment nga ng anak na dismiss ay binasura ng Korte Suprema. Tapos yung mga senador, nag-resolution pa ng house arrest. Ibig sabihin, may impluensya pa yan. At ang hawak nilang marami pa silang mga kaalyado sa politika. At yung Davao City, ang politika dun, hawak nila. So wala. Hindi totoo yung sinasabing wala ng impluensya. Wala ng kapangyarihan. Pangatlo, makagawa pa rin kaya ng krimen si Duterte. Ito naman, ang nagpahamak na dito sa kanya, si Duterte mismo at saka si Baste. Anong sabi ni Duterte? Pag na-elect akong mayor, ma-elect lang akong mayor, tuloy-tuloy nagagawin ko kung anong ginawa ko sa Davao. Imagine niyo yan. Ano naman ang sabi ni Baste Duterte? Ang sabi ni Baste Duterte, walang lumbay, tuloy-tuloy. Kung ano ang ginagawa namin sa Davao noon, ganyan din. Kailangan linisin ang Davao sa mga kriminal. Walang nakitang mali si Digong. Walang nakitang mali sila Baste sa pinagagawa nila sa Davao. So sabi ng ICC, yung pangatlong requirement na hindi na dapat gagawa ng krimen yung akusado, hindi niya na magagawa yung dati niyang ginagawa. Paano mo masasabing hindi niya nagagawin yon? Nagsasabi mismo si Digong na pag na-elect siya bilang mayor uli ng Davao, gagawin niya uli yung dati niyang ginagawa sa Davao. Yun din ang sinabi ng anak na na mayor ngayon ng Davao City. Si Baste, acting mayor. So sabi ng ICC, anong sabi ng ICC? Dapat kasi, ang ikatlong requirement, hindi na magagawa pa nung akusado yung krimen na dati niyang ginagawa. O ngayon, sinong nagpahamak doon? Si Digong mismo. Pangalawa si Baste. Bakit? Ay sinabi nga ni Digong, pag na-elect siyang mayor ng Davao, gagawin pa rin nila ang ginagawa nila sa Davao. Yun din ang sinasabi ni Digong, ay ni Baste Duterte. Tuloy-tuloy ang gagawin nila sa Davao. So ibig sabihin, hindi matitigil. Hearing is resumed. Madam Chair, I would like to correct myself. I was informed that I mentioned that the travel authority is approved by the Office of the Vice President. The travel authority is approved by the Office of the President. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. The correction is duly noted. Yes, Madam Chair, may I move that we strike out the word binanatan uttered by Rep. Marcoleta. Wala naman pong binabanatan. Second. There is a motion to strike off from the record the terminology binabanatan. It has been duly seconded. The motion is carried. Madam Chair, just a 1-minute manifestation on the striking of the record. I have no objection. However, I just want to explain that in the previous debates, in the previous legislatures before us, in the interim Batasang Pambansa, when an assemblyman from the city of Manila was attacking the late president, there was a motion to strike off the record of what he discussed on the floor. The former assemblyman Arturo Tolentino said that if you strike off the record, any sentence or paragraph, it's just the same sentences, and you strike it, so you still can read that. So that was clear that I think that the procedure is still the same. The statement
of Banatan, i-cross lang yan, but it's still there in the records. Sinabi ko lang yun because there was already clarified many years ago by former assemblyman who became Duly noted, late Senator Pangunguna. Tolentino. This time we will use eraser. Okay? Yes. Thank you. Pero ngayon may video na. Okay. Going to the next from the minority leader, Congresswoman Reneco. Please go ahead. Good morning to the Vice President. Good morning to my colleagues. I'd like to take off po sa questioning na ni Representative Tino. Meron po kasing minention na list of destinations na tinake ni Vice President this year under Travel Authority. But we like to take note na in a press conference of the Office of the Vice President, meron pong security and staff na kasama si Vice President. So can we ask po, paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? Madam Chair, may I be allowed to ask a question? Depende sa nature, Madam Vice President. Yes. Magpinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Zaldi ko? Ano po yan? Gusto ko Mr. lang Chair, I can malaman. answer. Are they relatives, sir? Please answer, Congresswoman Rene. I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Thank you, Madam Chair. Let me just look for Please go ahead, ma'am. Look for the slide, sir. So, Madam Vice Chair. President, please go ahead. Yes. So we are talking about international travels, as of July 31. So for two travels in Southeast Asia, for the security, it's 474,646.93 pesos. And for the OVP personnel, these are for two trips, 463,733.6 for a total of 938,379.99. For one trip to Australia, for the security, it's 438,383.26. And for the OVP personnel, it's 206,988 for a total of 645,371. For the Middle East and Europe, 3 trips, the total is for the security is 2,922,869.98. And then for the OVP personnel, that's 1,825,329.47 for a total of 4,748,199.45. For 3 trips in East Asia, the security budget was 1,141,937, and for the OVP personnel 0,
because they did not join these trips. And the total is 1,141,937. The total for 9 trips for both the security and OVP personnel is 7,473,887.70. Thank you, Madam Vice President. Congresswoman Ko. Mr. Chair, may we request a detailed copy of the report that the Vice President gave in relation po sa spending po ng security and staff for foreign trips abroad. We will request the Office of the Vice President to supply the committee with such record. Thank you, Madam. Yes, sir. Mr. Chair, I'd like to ask another follow-up question. Ilan po yung staff and security na dala po ng Office of the Vice President in these trips na funded po, na of this breakdown ng fund na binigay? Luoy na kayo mong naong, sir, ba? Kanang. Madam Chair, for the security, I understand they recommend, the Armed Forces of the Philippines recommend 3 to 4 security personnel, but the Office of the Vice President only approves 2 security personnel. And for the Office of the Vice President personnel, that's 1 ceremonial and diplomatic affairs employee, 1 for MPRD, that is the media relations and public affairs division, and then 1 for as assistant to the Vice President. So those are the approved personnel who joins the Vice President in her trips. So, to clarify, Mr. Chair, these personnel in total ay sinagot ng OVP fund of totaling 7.4 million pesos sa ating mga foreign trips. Madam Chair, not all foreign trips, as I mentioned. Security is always recommended by the Armed Forces of the Philippines, but some trips do not have OVP personnel because there are only 3 trusted OVP personnel who can do the work that I demand from them, and sometimes they are not available. Okay. Congresswoman Ko. Thank you, Madam Chair. So to confirm, ito pong mga trips na to that was mentioned, are these trips personal in nature that required po yung presence ng personnel and staff? Mr. Chair, I believe, with all due respect with my colleague in the minority, I believe the question is irrelevant. Because even if the Vice President travels on her personal capacity, we cannot disassociate herself from the office of the Vice President. She's still the Vice President. Exactly. The reason for the travel is business, but she could also travel in her personal capacity, but she's still the Vice President. So I believe the question is irrelevant. With all due respect with my colleague. Mr. Chair, thank you. Just to respond po, no, this is just a mere question, whether the nature of the trip is personal or business po, no, or whether it's official. This is a question that I'd like that could be posed, and I hope to pose po to the Madam Vice President. Madam Chair, it depends. If I have activities for the Office of the Vice President abroad, the 3 OVP personnel join the trips. But if the trip is purely personal and I do not have events for the Office of the Vice President, they do not join the trips. So in the graph, in the table that I mentioned earlier, those were the trips that the 3 personnel from the Office of the Vice President joined. But in the case of security personnel, this is something that
is beyond the Office of the Vice President. It is decided by the Armed Forces of the Philippines. Thank you, Madam Vice President. Okay, thank you. Thank you, Mr. Chair. Hope satisfies your question. Okay. My next question is in relation po to a line of questioning and in relation to the unqualified opinion that the COA issued to the Office of the Vice President. But after that, 60 days was provided to the Office of the Vice President to issue corrections po to certain errors made. Upon questioning the COA in its budget hearing, nagbigay po sila ng additional details kung saan may nakita daw po kasing 3.8 million pesos worth of equipment not accounted for in the OVP submission. Ito po